Naglalakad si Goto na miyembro ng Demon Slayer cleanup crew nang makita niya sila Tanjiro na duguan dahil sa labanan. Dahil na rin sa pagkatalo ng upper rank 6 ay ipinatawag sa Infinity Castle si Ekoza. Saka nagpatihulog ito at nakarating sa elevator patungo sa itaas kung nasaan si Nakimi nakatiwala ng Demon King. Nandoon din pala si Gyuko na isang upper rank 5 demon. Maging ang upper rank 4 na si Hantengo ay pinatawag din. Dumating din si Doma na upper rank 2 at iniinis nito si Ekoza na upper rank 3 kaya winasak nito ang kanyang mukha. Mabuti na lang ay hindi siya pinatulan ni Doma. Saka sinabi ni Nakimi na kanina pa nandoon si Kokushibo na upper rank 1. Nagpakita na rin si Muzan sa kanila. At sinabing inaasahan niya nang matatalo si Gyutaro dahil kahinaan nito ang kapatid. Tinanong ni Doma kung ano ang magagawa nila. Subalit dahil hindi pa rin nila nagagawa ang utos ng Demon King sa loob ng ilang daang taon na ubusin ang Demon Slayers ay nagalit ito at binasag ang mga sisidlan ng dugo. Giit ng mga tauhan na napakahirap hanapin nila Kagaya dahil master ito ng pagtatago. Ngunit si Gyuko ay may nalaman daw na impormasyon kaya kinuha ng Demon King ang ulo niya para kausapin. Ngunit nagbanta si Muzan na siguraduhin itong kumpirmado ang impormasyon sa base ng mga Demon Slayer sa kanito isama si Hantengu. Nais din sanang sumama ni Doma kay Gyuko pero inatake siya ni Ekoza dahil hindi daw siya nakatanggap ng utos sa Demon King, subalit biglang naputol ang mga kamay ni Upper 3 dahil naiinis na daw si Upper 1 sa kanyang ikan-ikilos. Ngunit tinukso pa ni Dome si Ekoza dahil kahit nauna ito sa kanyang maging demon ay siya pa ang naging Upper 2. Inis na si Ekoza subalit wala siyang nagawa dahil kay Kokushibo. Saka isa-isa na silang umalis sa Infinity Castle. Ilang daang taon ang nakalipas ay naging kaibigan ng ninuno ni Tanjiro na si Sumiyoshi ang pinakamalakas na Demon Slayer sa kasaysayan na si Yoriichi dahil iniligtas sila nito. Subalit tumanggi ang hunter na kumain ng libre sa pamamahay ni Sumiyoshi kaya balak niya nang umalis. Napanaginipan pala ni Tanjiro ang nangyari sa nakaraan ng kanyang angkan. At sinabi ni Kanzoki na 2 buwan na daw siyang natutulog doon. Balak ni Goto na bigyan ng pagkain ng bida para maamoy nito at baka sakaling magising dahil akala niya ay natutulog pa rin ang binata. Ngunit pagdating ay nakita niya ang nabasag na base kaya naglinis muna siya, saka nainis siya dahil hindi sinasabi ni Kanzoki na nagising na pala ito. Kaya tinawag niya ang mga kaibigan ng bida na labis na natuwa nang makitang nagising na ang binata. Giit ni Goto na nasa misyon na ngayon si Zenitsu. Si Tengen naman ay kinuha na daw ng kanyang mga asawa ilang araw na ang nakalipas. Naiyak si Kanzoki dahil masama daw ang kalagayan ni Inosuke pero nasa kisame na pala ito dahil naka-recover na rin. Sinabi din daw ni Shinobu na parang honey badger si Inosuke dahil mahirap itong patayin at di tinatablan ng lason kaya inakala ng baboy Ramon na siya ay isang immortal pero tinawag lang siyang baliw ni Goto. Ngunit tumigil sila sa pag-aaway dahil natutulog na ulit si Tanjiro. Isang linggo ang nakalipas ay nakabangon na rin ang bida. At nagtungo na rin sa misyon si Inosuke samantala si Zenitsu ay nais nang umuwi mula sa misyon kaya pinipigilan ng mga kasama. Nagsimula na rin sa pagpapalakas si Tanjiro. Nang matanggap nito ang mensahe ng kanyang swordsmith na ayaw na siyang gawa ng espada dahil palagi niyang nasisira. Kaya naisip ng mga bata na magtungo ang bida sa Swordsmith Village para kausapin ito. Ngunit kinailangan niyang magtakip ng mata at tenga pati na ng ilong upang hindi niya malaman ang daan patungo sa Swordsmith Village. At pinagpasapasahan siya ng mga guide sa utos ng mga uwak dahil wala talagang nakakaalam ng daan kundi ang mga ito upang mapanatiling ligtas ang lugar ng mga swordsmith. Nang makarating sa Swordsmith Village ay naamoy niya kagad na may hot spring doon. Samantala nasa hot spring pala ang Love Hashira na si Konroji. Nagpakilala ang village chief na si Tekchin kaya nagbigay galang ang binata. Ngunit nalaman ng bida na nagtatago si Hagane Zuka dahil giit ng chief na kasalanan niyang gumawa ng espada na madaling masira. Sa labas ay nakita nila ang mga swordsmith na walang tigil sa paggawa ng mga Nichirin sword para sa mga demon hunter. Saka pinakita ang daan patungo sa hot spring. Nang makita siya ni Konroji ay tuwang-tuwa ito pero nag-alala ang bida na baka lumabas ang mga Cocomelon sa pagtakbo ng Hashira. At naiiyak din ang babae dahil may nang deadma daw sa kanya ngunit natuwa ito nang malaman kung ano ang hapunan. Nasalo ng bida ang ngipin na nagmula kay Genya ngunit napakasungit nito pero sinamahan niya pa rin sa hot spring kaya nilunod siya ng lalaki. Napakaraming nakain ng Love Hashira para sa isang babae. Saka sinabi ng bida na si Genya daw ang nakita ni Konroji sa hot spring. Tapos nakipagkulitan ito kay Nezuko. Naitanong din ng bida kung bakit naging Hashira si Konroji. Nang biglang mahiya ang babae dahil nais lang pala niyang magkaroon ng asawa na mas malakas sa kanya. At bago umalis si Konroji ay sinabi nitong meron daw secret weapon ang nakatago sa village na maaari niyang hanapin. Kinabukasan ay napakasarap na naman
ng mga pagkain dahil fresh ang mga ito. Saka nagpa siya ang bida na hanapin ang espada na sinasabi ni Conroji ngunit napakalakas ng amoy ng hot spring kaya hindi niya masyadong magamit ang pang-amoy. Ngunit nakita niya doon ang isang Hashira na pilit kinukuha sa bata ang susi ng mechanical doll. Nang tignan ng bida ay kamukha ito ng lalaki sa kanyang panaginip. Sa pagpupumilit ni Muichiro ay sinampal niya ang bata kaya nangialam na si Tanjiro ngunit hindi niya ito mapigilan sa lakas saka sinikmuraan pa siya nito. Ayaw daw ni Kitetsu na ibigay ang susi kahit pahirapan siya dahil ayaw niyang masira ang mechanical doll. Pero balak talaga siyang pahirapan ni Muichiro kung hindi ipapagamit ang puppet sa kanyang pagsasanay kaya naiirita daw sa kanya si Tanjiro. Ngunit biglang pinabagsak ang ating bida. Lumapit si Haganezu kakaso nang makitang nagigising ang bida ay umalis na ito. Saka nalaman ni Tanjiro na ibinigay na ng bata ang susi kay Muichiro. Tapos nakita nilang nagsimula na itong makipaglaban sa malakas na mechanical doll na may 6 na kamay dahil hango daw ito sa isang pinakamalakas na swordsman. At bagamat 300 years na ang mechanical doll ay maayos pa rin ito dahil sa husay at tibay ng mekanismo. Pero nangangamba si Kitetsu dahil yumao na ang kanyang ama ay wala nang mag-aayos dito. Nabilib si Tanjiro dahil kahit mas bata si Muichiro ay isa na itong Hashira saka sinabi ng uwak nito na ninuno daw nito ang sunbreeding user. Giit ng bida na hindi naman sunbreeding ang teknik ni Muichiro kaya nagalit ang uwak. Naalala din ng bida na kamukha ng sunbreeding user ang nakita niya sa panaginip ngunit binatikos siya ng uwak. Giit ng bata na baka ninuno din ni Tanjiro ang sunbreeding user. Narinig nilang nawasak ni Muichiro ang armor ng mechanical doll kaya napatakbo ang bata sa inis. At nakita ito ng bida sa itaas ng puno. Saka pinalakas ng bida ang loob nito ngunit walang tiwala sa sarili si Kitetsu kaya pinitik sa baba at pinaliwanag na kailangan nila ng kanyang talento upang sa hinaharap ay matalo nila si Muzan. Natapos na si Muichiro ngunit naputol daw ang espada niya kaya kinuha ang espada ng mechanical doll pero kasama ang braso. Kasabay ng pag-ulan ay nalungkot ang bata nang makita na nakahiga ang robot. Pero nang subukan nila ay maayos pa naman ito. Saka nagpa siya si Kitetsu na tulungang magsanay si Tanjiro hanggang sa mas lumakas daw siya kay Muichiro kaya agad siyang sinugod ng robot. Ngunit nahihirapan ang bida dahil 5 ang kamay nito. At nang muling sumugod ang robot ay napatalsik siya dahil tinamaan sa sikmura. Pero dahil hindi pa alam ng bata ang kapasidad ng tao ay napakalupit nito bilang isang master kaya hindi daw siya bibigyan ng pagkain hanggat hindi niya ito natatalo. Subalit dahil napatalsik na naman siya nito ay wala na naman siyang pagkain mamaya. Pakiramdam ng bida ay mamamatay na siya sa pagsasanay na ito. Mabuti na lang ay naibsan ang kanyang pagkauhaw dahil sa ulan. Dahil sa patuloy na pagsasanay ng walang pagkain at walang tulog ay muntikan ng tumawid sa kabilang buhay si Tanjiro. Pero dahil hindi pa niya oras ay muli siyang nagising at nalaman ng mga atake nito hanggang sa makatama siya sa unang pagkakataon. Dahil dito ay binigyan na siya ng pagkain ng malupit na trainer. Pagkatapos ay may lakas na si Tanjiro kaya mawawasak niya na ang puppet kaso nag-alangan siyang masira ito pero nagbigay ng pahintulot si Kitetsu pero naputol naman ang espada niya. Pero nawasak pa rin ito at nakita sa loob ang isang espada. Excited na ang dalawa na makita ang espada ngunit nadismaya dahil puro kalawang na ito. Saka dumating si Haganezuka at kinukuha ang espada pero ayaw ibigay ng bida dahil kay Kitetsu daw ito. Pero itinapon silang dalawa sa lakas ng swordsmith. Ngunit bigla itong kiniliti hanggang sa matalo. Saka sinabi ng lalaki na nagsasanay pala si Haganezuka sa bundok upang makagawa ng mas matibay na espada para sa bida. Kalaunan ay binigyan nito si Tanjiro ng pansamantalang espada habang nire-restore ang espadang nakuha sa loob ng mechanical doll. Akala daw ng bida ay kaibigan niya na si Genya pero galit pala ito sa kanya dahil winasak ang kanyang buto sa kamay. Kaso umaakting ang bida na parang walang nangyari. Saka pinakita nito ang ngipin ni Genya na natanggal sa hot spring kaya mas lalo itong nainis at pinalayas siya. Papauwi na sana ang isang swordsmith na kakatapos ng maligo nang makita niya ang isang base ngunit bigla siya nitong kinain dahil ito pala ay si Gyuko, kasama rin ito si Hantengu. Nagising si Tanjiro dahil hinahanap ni Muichiro si Mr. Kanamori na kanyang bagong swordsmith. Naisip ng bida na baka kasama nito si Haganezuka kaya hanapin na lang daw nila ito ng magkasama. Saka nagising na rin si Nezuko at naramdaman nilang parang may tao sa likod. Saka pumasok ang takot na demon. Kaya agad na umatake si Muichiro pero nakatakas ito. Umatake din ang bida ngunit nakailag na naman, subalit tinamaan na ito ni Nezuko. Saka mabilis na pinutol ng Hashira ang ulo nito. Subalit naging 2 demon ang kalaban nila kaya muli silang sumugod ngunit gamit ang pamaypay ay pinatalsik sila nito pero nakakapit naman sila Nezuko. Nag-iisip ang bida kung paano tatapusin ang kalaban. Nang bigla siyang kuryentehin ng wizard demon. Mabuti na lang ay binaril ni Genya ang mga ito ng espesyal na bala, saka siya sumugod gamit ang espada pinutol pa ang ulo ng isa. Kaso mas lalong dumami kaya 4 na ang kalaban nilang demon at kinuha pa si Tanjiro ng isang nakakalipad. Tapos natusok
tinusok pa nito si Genya. Aatake sana ang bida ngunit binasag ng demon ang kanyang eardrums kaya nahulog sa mga puno. Tapos kinuha na naman siya nito para tuluyan. Nagmamadali ang Hashira na makabalik nang makakita ng bata na inaatake ng demon pero ayaw niyang tulungan dahil mas importante daw na matalo ang upper rank demon. Kaso nang maalala ang sinabi ng bida ay iniligtas niya ito. At dahil hindi pa rin namamatay ang demon ay nalaman ng binata na ang base pala ang kahinaan nito. Labis na nagpasalamat si Kitetsu sa Hashira. Saka sinabi ng bata na nasa panganib din sila Mr. Kanamori at Mr. Haga Nezuka. Kaya dinala niya ang bata para puntahan ng mga swordsmith. Tutuluyan na si Tanjiro ngunit nahiwa niya ang ulo nito. Subalit naging dalawa ang ulo na umatake sa kanya pero mas mahina. Saka nalaman niyang ang apat na demon ay mga emosyon lang ni Hantengo na isang upper rank 4. Natalo niya na ang dalawa pero sinugod na naman siya ng bird demon at napinsala siya nito sa balikat saka tuluyang pinaghihiwa nito ang kanyang katawan dahil sa bilis. Pero hindi nito namalayang nahiwa na rin pala siya ng bida. Saka muling sumugod at hiniwa ang mukha nito. Ngunit nag-regenerate ito kaya muling nakatakas at muli ring sumugod at umatake sa bida. Pinipigilan ni Nezuko ang isang demon at natusok naman ng isa pa si Genya. Tapos binaril niya ito sa mukha ngunit napinsala din siya ng binunot ang sandata sa tiyan saka muling tumubo ang ulo. Tinusok ng demon ang ulo ni Genya pero bigla itong nakapunta sa likod kaya kinoryente siya ng wizard demon subalit nabaril pa rin ang isang kamay nito. Saka pinalo si Genya dahil ayaw nitong mamatay. At si Nezuko naman ay binutes ang tiyan. Ngunit nasipa niya pa rin ito sa mukha saka nakatakas at sinunog ang kalabang demon at ginamit din ng pamaypay para mapatalsik ito. Ngunit natusok siya ng wizard demon sa leeg at tuluyang kinoryente. Samantala nagtataka na ang demonyo dahil ayaw mamatay ni Genya. Tumakbo ang bida kaya hinabol ito ng kalaban ngunit bigla siyang tinusok ng bida kaya lumipad sila patungo sa kinaroroonan nila Nezuko. At nawasak ang pader sa lakas nito. Nang makita ng bida ang kalagayan ng kapatid ay agad siyang sumugod at ginamit ang paa ng bird demon. At hiniwa ang dila nito dahil natuklasan niyang matagal itong makarecover sa ganitong paraan sa kanya tinulungan si Nezuko. Subalit gumaling ito agad at inatake siya ngunit pinagtanggol siya ng kapatid saka sinunog ang kalaban. Bumalik na rin ang isa pang demon kaya hindi sila makakilos dahil sa atake nito hanggang sa mahulog sila sa ibaba. Napakarami ring demon ang sumugod sa kabahayan ng mga swordsmith subalit wala silang laban sa mga ito. Mabuti na lang ay nalaman ito ng uwak ni Kanroji. Nakita ni Muichiro na umakyat sa puno si Mr. Kanamori kaya agad niyang tinapos ang fish demon. Alam daw ni Mr. Kanamori na nangangailangan ng bagong espada si Muichiro dahil sinabi na daw ito sa kanya ni Tanjiro. Ngunit kailangan na nilang magmadali dahil nasa panganib din si Mr. Haga Nezuka kaya agad silang tumakbo. Pero pinigilan sila ni Muichiro dahil nandoon daw ang malakas na kalaban saka nagpakita ang isang base. Saka lumabas si Gyuko na isang upper 5 Kizuki. Samantala sa village ay patuloy ang pagsalakay ng mga fish demon na kagagawan din ni Gyuko. Mabuti na lang ay dumating na si Kanroji na agad na natalo ang napakaraming fish demon. Isang macho na fish demon ang nambihag sa village chief ngunit walang magawa ang bodyguard dahil ang mga demon slayer guard ay nauna nang napatay. Saka dumating si Kanroji na merong whip type sword at kaagad na tinapos ang macho fish demon upang mailigtas ang chief. Ngunit nainggit ang bodyguard kaya nais niya rin magpayakap kay Kanroji. Nang magising ang bida ay dala siya ni Nezuko habang pinauulanan sila ng kidlat hanggang sa tamaan sila nito. Tapos umatake na naman ang bird demon kaya tumakas ang magkapatid. Subalit sumunod ang fan demon at hindi sila tinigilan atakihin ng pamaypay hanggang sa tamaan sila ng malakas na atake nito saka kumapit si Nezuko sa espada. At hinahanap na sila ng mga demon sa makapal na usok na nagmula sa pagguho. Pinalabas naman ni Gyuko ang kanyang sining na gawa sa katawan ng kanyang mga biktima kaya napaiyak na lang si Kitetsu. Tapos inikat niya pa ang espada kaya sumigaw ang isang lalaki na lalong ikinagalit nila Kitetsu. Dahil dito ay sinugod siya ni Muichiro pero nakatakas ito, ngunit muli niyang hiniwa kaso nakatakas na naman. Nagpalabas din ito ng mga goldfish na umatake ng napakaraming karayom at inatake din ito ang dalawa na pinrotektahan ng Hashira kaya siya ang natamaan. At habang sinasalag ang mga karayom ay nagtago na sila Kitetsu. Saka sumugod ang binata ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli na siya ng water prison ng demon na hindi niya magawang matusok ng espada. Nilagyan naman ni Nezuko ng apoy ang espada ng kapatid gamit ang demon blood at napansin din ng bida na naging kulay pula ang kanyang espada. Naalala ng isang demon na ganito ang espada ng muntik ng makatalo kay Muzan saka lumabas ang marka nito sa noo at tuluyang nahiwa ang bird demon. Tapos mabilis din niyang isinunod ang fan demon saka nagtungo siya sa mage demon at ginamit ang kapangyarihan na tulad ng isang dragon. Ang natitira na lang ay ang demon na kalaban ni Genya. Subalit tila naging demon na rin ang demon hunter. Sa kabila ng ginawa ng bida ay buhay pa rin ang mga demon. Kaya nag-isip siya kung paano matatalo ang mga demon. Tinulungan niya si Nezuko saka may naamoy siyang ikalimang demon na siyang tunay na katawan ng mga ito. Ngunit sinabi ni Genya na siya ang tatapos sa kalaban upang maging isa na rin siyang Hashira pero suportado naman siya ng bida. Kalaunan ay inatake na naman
naman sila ng kidlat. Habang hinahanap ni Tanjiro ang ikalimang demon ay sila Genya at Nezuko muna ang bahala sa apat na demon. Gamit ang matalas sa pang-amoy ay nalaman niya kung nasaan ito kaya kahit pinipigilan siya ng mga demon ay sinabi niya kay Genya ang lokasyon. Habang nakikipaglaban ay inutos din ng bida na tulungan ni Nezuko si Genya, saka siya napatalsik ng kalaban. Tapos kukuryentehin pa siya kaya inatake ito ni Nezuko pero siya ang natusok. Pinagtatawanan lang ng demon si Muichiro dahil hindi ito makatakas. Tatapusin na nila si Nezuko pero iniligtas ito ng kanyang kuya. At sa isang iglap ay naputol ang pakpak ng kalaban. Saka sinunog ni Nezuko ang demon na tumusok sa kanya. Tinamaan na naman si Tanjiro ng fan demon, ngunit hindi rin ito namalayan na nahiwa na pala ang kanyang kamay. Hinahanap pa rin ni Genya ang tunay na katawan ng demon hanggang sa makita niyang nagpaliit pala ito ngunit hindi niya tinamaan. Patuloy niya itong hinabol samantalang sila Nezuko ay pinipigilan ng mga kalaban. Subalit naputol ang espada ni Genya sa leeg nito tapos wala rin talab ang kanyang baril at bago siya mapatay ng mage demon ay nag-flashback ang kanyang buhay kung saan palagi silang binubugbog ng kanilang ama. At isang gabi ay natutulog ang magkakapatid ngunit hindi pa nakakauwi ang kanilang ina kaya pinuntahan ito ni San Emi habang si Genya ay nagbantay sa mga kapatid. Subalit nag-alala sila dahil napakatagal umuwi ng ina at kuya. Nang may kumatok ay agad itong binuksan ng mga bata kaso pinagpapatay sila ng isang halimaw at bago siya mapatay ay iniligtas siya ni San Emi ngunit hindi makapaniwala dahil patay na lahat ng nakababatang kapatid. Paglabas ay nagtataka siya kung bakit pinatay ng kuya ang kanilang ina. At huli na nang maisip niyang ang kanilang ina pala ang naging demon na umatake sa kanila. Ngayon ay magkaaway sila ng kuya kaya nais niyang maging Hashira para patunayan ang sarili ngunit hindi siya nakakagamit ng breeding technique. Mabuti na lang ay iniligtas siya ng bida mula sa kamatayan. Ngunit nalikuran din si Tanjiro pero pinrotektahan pala siya ni Genya kaya nabutas ang kanyang katawan subalit na natili itong nakatayo sa kabinaril ang kalaban habang ang bida ay hinahabol si Hantengo para pugutan ng ulo.